Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, because He is worthy to be praised and adored. Our Father, He is for truth and justice, and He wants us to be like Him, to be like Jesus Christ. And that's the reason why He sent to us our Savior, Jesus Christ, the Messiah, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn. He's the one writing our names in His book of life. And we can never go to our Father, we can never talk to Him, if we do not acknowledge Jesus as our Savior, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. He is the coming King. And we should praise Jesus, love Him, because Jesus said that we are not His servants anymore, but friends. We are the friends of Jesus Christ. He sent to us the Holy Spirit, so that whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us through the power of the Holy Spirit. And we must thank also the Holy Spirit for teaching us the ways of our Father, for understanding His words, for showering us with fruits of the Holy Spirit, and reminding us always to obey our Father, reminding us of the goodness of our Father, and making us understand the teachings of Jesus Christ. So, last time we read Psalm 117, 118, and 119 verses 1 up to ano nga ba yun? 1 up to 119 hanggang Gimel. Aleph, nabasa natin yung Aleph, yung first stanza. Beth means 2 or second stanza. And then yung Gimel means third stanza, hindi pa natin nababasa. So in Psalm 117, we will always praise our Father. Show to the whole world the goodness of our Father through our deeds and through our lips. We will share to the people the word of our Father, the words of our Father and the teachings of Jesus Christ. Because our Father, He is merciful, He is kind, and His truth endures forever. Ngayon, dito naman sa 118, for recap. Our Father is merciful for all eternity. His mercy endures forever. Let Israel, all the people who struggles with God and prevailed. And Aaron means, house of Aaron means royal priesthood, a holy nation. At lahat ng may takot kay Almighty Father, may respeto sa Kanya. Pupurihin natin ang tatay natin because His mercy endures forever. Whenever we are in distress, our Father answers us. And we will not fear what can mere man do to me, because the Lord is on our side. He is our help. He is our protector. He is our shield.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kay Almighty Father tayo magtitiwala kaysa sa tao. Dahil ang tao paiba-iba ng isip. Unreliable. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes or sa mga tao dito sa mundo, like mga politicians or leaders of the land. Pag sasabing princes na leaders of the land, mas mabuting kay Almighty Father tayo magtiwala because He fulfills all His promises. He is true to His words. He is our strength and our song, and has become our salvation, and we must rejoice. Because the voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous, and the right hand of the Lord does valiantly. We shall not die but live, and declare the works of the Lord. So si Almighty Father, He disciplines us severely. Pero hindi niya tayo hinahayaang mamatay. But He has not given me over to death. Open to me the gates of righteousness. I will go through them. I will praise the Lord. Hanggang sa dito sa mundo, pupurihin natin yung tatay natin. Hanggang sa makauwi tayo, pupurihin pa rin natin yung tatay natin. This is the gate of the Lord, through which the righteous shall enter. He is the stone which the builders rejected, has become the chief cornerstone na binanggit ni Jesus Christ. Sa Matthew chapter 21 verse 42 to 44. We must rejoice and be glad. Because the Lord has made the day. Ibig sabihin nun, araw-araw may blessing si Almighty Father. And so we must celebrate. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Dala-dala natin lagi ang pangalan ni Almighty Father. At pagpapalain tayo kung lagi nating dala-dala ang pangalan ni Almighty Father. Paano natin dala-dala? Through our works, through our lips. And then dito sa first stanza ng Psalm 119, nagpapala ang mga tao na sumusunod kay Almighty Father na hinahanap siya with the whole heart, buong pagkatao. Yung umiiwas sa kasalanan at kung nagkasala man, hihingi ng tawad agad. And we must keep the statutes of our Father para hindi tayo mapahiya. Dahil yung commandments ni Almighty Father, it's perfect. So we must keep it. The statutes, the ordinances, the commandments. Yun yung Aleph or first stanza. Second stanza, yung Beth. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. So let me not wander from your commandments. Hindi tayo maligaw or mapalayo sa laws
ni Almighty Father. Dapat lagi nating daladala, lagi nating bitbit, nasa heart natin, nakasulat, hindi tayo dapat mapalayo. Itago natin sa heart natin, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Sa heart natin itatago. Hindi natin itatago sa papel. Hindi natin itatago sa mga maliliit na leaflets. Sa heart natin isusulat. Yung iba laging may daladalang Bible, no? Pero hindi naman nila binabasa yung Bible. Ang mahal-mahal ng bili nila sa Bible, hindi nila binabasa, naka-display lang. Or ginagawa nila, pampakitang tao lang. Kung may daladala akong Bible, ha? Hindi cellphone ang dala ko. Hindi cellphone ang daladala ko, sasabihin ng iba. Hindi cellphone ang daladala ko, ha? Bible talaga. Ang tawag doon? Naka-hardbound. Yung libro. Yung Bible. So, kahit na hawak-hawak mo yung Bible, kung hindi naman, wala naman sa puso mo yan, wala din. Maraming mga taong gano'n, may dadalang Bible, tapos wala naman sa puso nila. Wala rin yun. Dapat ilalagay sa heart natin. Yung salita ni Almighty Father. Yung teachings ni Jesus Christ. Sa heart natin ilalagay. Ikikip natin sa heart natin. Para hindi tayo magkasala. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I have declared all the judgments of your mouth, as I have rejoiced in the way of your testimonies, as much as all in riches, sa kayamanan. I will meditate on your precepts, yung katuruan, yung principles, Almighty Father, at contemplate your ways. Pag-iisipan, ilalagay din sa utak. No? Contemplate kasi. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. So dito na tayo sa verse 17 ng Psalm 119. Nasa third stanza tayo or Gimel. Gimel is the third letter of the Hebrew alphabet and has a numerical value of 3. Yung ancient pictograph niya, it means camel or foot. Kaya pala mukhang camel. At saka mukhang paa. So symbolically, it represents motion, charity, and benevolence. So deal bountifully with your servant that I may live and keep your word. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Lord, buksan mo ang aking mata para makita ko na napakaganda ang mga bagay na galing sa iyong mga laws. Dahil lahat ng mga turo sa atin ni Almighty Father, lahat ng turo sa atin ni Jesus Christ is good. It's all for the best. Yung plano sa atin ni Almighty Father, the best. Because our Father is the best. He's incomparable. Verse 19, I am a stranger in the earth. Do not hide your commandments from me. Stranger tayo dito sa mundo na to. Hindi tayo permanent. Temporary lang tayo. Kaya Lord, wag mo sa amin itago ang iyong mga laws. Ibig sabihin dito, lagi nating alalahanin. Ano nga yung law ni Almighty Father? Mahalin siya ng buong pagkatao natin. At mahalin din natin ang kapwa-tao natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Pero isa lang doon ang sundin natin, yung mahalin natin yung tatay natin. Sunod-sunod na yung paggawa natin ng kabutihan. Kaya nga sinamarize na ni Jesus Christ yung 10 Commandments. Dalawa, no? Naging dalawa. Pero ang kung i-expound mo yon, 10 yon. Nasakop lahat ng mga bagay dito sa society.
or mga events dito sa society. Sakop ng tao. Verse 20, my soul breaks with longing for your judgments at all times. Or my soul is crushed with longing for your judgments at all times. Yung soul, hinahanap-hanap yung judgment ni Almighty Father all times. You will rebuke the proud, the cursed, who stray from your commandments. Bakit cursed yung the proud? Kasi pag proud ka, cursed ka, ibig sabihin, ang curse sa'yo ay death. Yun ang curse para sa mga proud. Bakit considered proud ay cursed? Kasi yung lumalayo sa commandments ni Almighty Father, proud sila dahil ayaw nilang sumunod sa ipinagutos ni Almighty Father. Stubborn people. Gusto nilang gawin ang kanilang mga bagay na gusto nila na hindi naman maganda. Yung mga tao na ganon, they stray from the commandments of the Almighty Father. They are proud people. They are cursed. Ibig sabihin ng curse, ulitin ko, death. Yung death na yun, eternal damnation. Remove me from reproach and contempt, for I have kept your testimonies. Princes also sit and speak against me, but your servant meditates on your statutes. Your testimonies also are my delight and my counselors. So Lord, sinusunod ko ang iyong mga kautusan. Pero may mga tao na ayaw sa akin. Pero ako, Lord God, sinusunod ko ang mga ipinag-uutos mo. Kahit na ayaw ng mga tao sa akin, kahit hindi nila ako gusto, yun ang ibig sabihin dito. Princes also sit and speak against me, but your servant meditates on your statutes. Your testimonies also are my delight. Masaya ako na makita ang iyong goodness sa mundo, yung testimonies mo, Almighty Father, yung graciousness, and my counselors. Yung testimony, Almighty Father, counselor ko rin yun. Yun ang nagtuturo sa akin na gumawa ng kabutihan. Yung mga magagandang gawa mo, Almighty Father, dahil lahat ng gawa mo ay maganda. Yun ang nagtuturo sa akin. Kaya hindi ako lalayo sa mga commandments mo. Then dito sa verse 25, Daleth or Daleth. Daleth is fourth stanza. It represents humility and transition. So verse 25, my soul clings to the dust. Revive me according to your word. Yung kaluluwa ko, sabi dito, gusto ng kadumihan. Earthly pleasures. My soul clings to the dust. Revive me according to your word. Palakasin mo ako, Almighty Father. According sa mga salita mo. I have declared my ways and you answered me. Teach me your statutes. Turuan mo ako, Almighty Father. Sinugot mo ako. I have declared my ways at sinugot mo ako. Teach me your statutes. Make me understand the way of your precepts. So shall I meditate on your wonderful works. Para lagi kong i-meditate ang iyong magagandang gawa, Almighty Father. Maintindihan ko ang iyong mga gustong iparating sa amin. Your precepts. Your philosophy, your tenets, your rules, your teaching. Yun ang ibig sabihin ng precepts, your guidelines, your statements, your doctrine.
your bywords, your phrases, your maxim, iba-ibang meaning nyo ng precepts. Pero same lang yon, synonym of precepts. Iba-iba lang ang word na ginagamit, pero same meaning, synonym ng precepts. Make me understand the way of your precepts, so shall I meditate on your wonderful works. My soul melts from heaviness, strengthen me according to your word. Nanghihina ako, yung kaluluwa ko, dahil ako ay grieving, malungkot ako, pero palakasin mo ako, Almighty Father, according to your words, sa iyong mga salita. Remove from me the way of lying, and grant me your law graciously. Ayaw ko na pong magsinungaling, Almighty Father. Remove from me the way of lying, and grant me your law graciously. Ayaw na ayaw ni Almighty Father ng sinungaling. Kaya nakalagay dito, remove from me the way of lying. Sabi ni David. Kaya tayo, hindi rin tayo magsisinungaling. And grant me your law graciously. I have chosen the way of truth, or willingness to obey. Laging nakalagay dito, truth. Si Almighty Father is for truth. And ayaw ni Almighty Father ng sinungaling. Laging nababanggit dito sa Bible kasi nga, ang society natin, puro kasinungalingan ang namamayani. Sabi nga sa Daniel, di ba? Truth. Daniel chapter 8, verse 12. Because of transgression, an army was given over to the horn to oppose the daily sacrifices, and he cast truth down to the ground. He did all this and prospered. Yung mga wicked people dahil sa kasalanan. He was given over to the horn to oppose the daily sacrifices. And he cast truth to the ground. Binaliwala ang truth ng mga tao, and up to now, maraming mga kasinungalingan ang nakakalat dito sa mundo. Para malaman natin yung truth, magbabasa tayo ng Bible. Dahil dito sa Bible yung truth, and i-write natin sa hearts natin. Your judgments I have laid before me. I cling to your testimonies. O Lord, do not put me to shame. Huwag mo ko ipahiya, Almighty Father. Hindi akong mapanghinaan ng loob. Huwag mo ko ilagay, Lord, sa kalungkutan. I will run the course of your commandments, for you shall enlarge my heart. Susundin ko ang iyong mga commandments. Dahil masaya ako na sinusunod ko ang iyong mga commandments, ang iyong statutes. For you shall enlarge my heart. Contented. Safe. Ibig sabihin nun, si Almighty Father, He shall enlarge our hearts. Verse 33 or number 5. He nakalagay. He means to be or to exist. Or 50th stanza. Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. Keep it to the end, hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart, buong puso. Ikikip natin yung law ni Almighty Father. Give me understanding na maintindihan natin lahat. Paano natin maintindihan yung 10 commandments? 10 commandments.
Wag babawasan, wag dadagdagan, binawasan ng iba. Kaya natanggal yung truth, cast down to the ground. Kasi nga binawasan ng iba, tinanggal. Lagot sila kay Almighty Father. Dahil doon maraming mga tao ang napunta sa impyerno. Ang tinanggal ay yung thou shall not make any graven images. Dahil lahat ng mga religion dito sa mundo gumagawa ng graven images. Tinanggal ng tao. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang mga tao ay yung kaluluwa ng mga tao ay nasa impyerno. Give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Make me walk in the path of your commandments, for I delight in it. Hayaan mo ako, Lord, i-guide mo ako na maglakad sa path ng iyong laws or commandments or statutes, for I delight in it. Masaya ako, Almighty Father, na sundin ang iyong commandments. Incline my heart to your testimonies and not to covetousness. Ano yung covetousness? Yung wala ka, tapos naghahangad ka. Hindi ka makontento. Incline my heart to your testimonies and not to covetousness. Greediness, another word for covetousness, greediness. Resentful longing by someone else's possessions, qualities. Halimbawa, iba mayaman, ay gusto ko mayaman din ako. Kaya sa pagiging greedy mo, sa paghangad mo na yumaman ka, nang gumagawa ka ng kasalanan para yumaman ka. Nanloloko ka ng tao. Lahat ng tao kasi gustong yumaman, Hindi kasi nila na alam kung ano ang tunay na kayamanan. Hindi satisfied ang mga tao. Dahil hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi makontento. Dahil sa paghangad ng kayamanan, nanloloko ng tao, naninira ng tao, naninispis ng tao, pumapatay ng tao. Nangaagaw ng asawa ng may asawa, pumapatol sa may asawa. Dahil hindi sila whole, yung mga tao na hindi buo yung kanilang pagkatao, feeling nila may kulang sa kanila. Paano tayo mabubuo? Si Almighty Father. Kaya tayo buo, nasa heart natin siya. Si Jesus Christ nasa heart natin, ang Holy Spirit nasa heart natin. Kaya buo tayo. Turn away my eyes from looking at worthless things. Mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Lord, ilayo mo ako. Huwag mo akong hayaang makita yung mga bagay na walang kwenta, worthless things. Nanonood ako sa TikTok. Nagdedikan siya ng mga perfume. Laging ang comment doon, ano dyan yung amoy pang mayaman? Gusto ko mag-amoy ng mayaman. Ano bang magandang pabango na amoy mayaman? Wala man na maghanap. Ano ba yung amoy mahirap dyan? Gusto ko ng pabango na amoy mahirap. Gusto lagi amoy mayaman. Pero decant lang yun. Tigpo 500 lang yun, 300, ganun.
Para lang mag-amoy mayaman, didikanta ko kahit na mahal kasi yung isang bote, kahit na konti lang yung amoy, maamoy ako, amoy mayaman ako kahit mahirap ako. No? Yung iba naman, gusto nila peke. Kasi nga hindi nila ma-afford yung mga legit. Gusto nila peke. So nagkakasala ngayon, marami mga tao ang gumagawa ng peke, nagkakasala ngayon dahil nga marami ang nagpapatronize ng kanilang mga items. Pwede namang yung mura lang, di ba? Hindi yung peke, no? Kasi yung peke, kasi nungalingan din yon. Gusto mo lang kasi na maganda ang tingin sa'yo ng mga tao, kaya kahit peke, okay na to. No? Ayaw ni Almighty Father ng ganon. And revive me in your way. Turn away my eyes, or cause my eyes to pass away from looking at worthless things. Walang kakwenta-kwenta. And revive me in your way. Saka iba, no? Gusto ng malaking TV. Ay, may mas malaki pang TV. Bulhin natin yung kasing laki ng building na TV. Pag nakita yung kapitbahay, may TV silang bago, bili rin tayo. Ba't ganon? Wala akong TV eh. Nasa internet naman lahat, gagastos pa. Tapos magbabayad ka pa ng ano. Worthless things. It doesn't make any sense. No? Asa internet naman lahat. Lahat ng device, nasa yun na. Bakit? Ang dami. Ilan ba ang kamay mo? Ilan ba ang mata mo? Ha? Gusto mo marami kang relos? Bakit ilan ba yung kamay mo? Verse 13, establish your word to your servant who is devoted to fearing you. Establish mo, Almighty Father, ang iyong salita sa iyong servant, sa amin, na devoted kami, na may takot kami sa iyo. So, kanino tayo magiging devoted? Kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Wala nang iba pa. Dahil ang nakalagay sa Bible, si Almighty Father, si Jesus Christ. No, si Mary, surrogate mother or parang incubator. Verse 39, turn away my reproach which I dread, for your judgments are good. Behold, I long for your precepts. Revive me in your righteousness. Ang kalakasan natin, ang nagre-revive sa atin ay ang kabutihan ng tatay natin, ang kanyang pagmamahal. Kaya lagi natin susundin ang kanyang mga commandments. Verse 41, or wow. Ito ay 6 letter. It means hook or peg. Sa alphabet ng Hebrew, ito ay 6th letter, wow, W-A-W. Let your mercies come also to me, O Lord. Your salvation according to your word. So shall I have an answer for him who reproaches me, for I trust in your word. Kaawaan mo, Almighty Father. Ikaw ang aking salvation. Ikaw ang aking tagapagtanggol. Para may masasabi ako sa ibang mga tao na may galit sa akin dahil ako ay nagtitiwala sa iyong mga salita. I take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hoped in your ordinances or statutes or laws or commandments. Hindi ko tinatanggal ang iyong salita ng katotohanan na sa aking bibig. Dahil meron akong hope. Umaasa ako sa iyong mga laws. So, shall I keep your law continually? Ikikip ko ang iyong mga salita, ang iyong statutes continually, forever and ever. For all eternity. Everlasting. Hindi matatapos.
Verse 45, and I will walk at liberty, for I seek your precepts. Para ako ay makalakad ng malaya dahil hinahanap ko ang iyong laws. I will speak of your testimonies also before kings, and I will not be ashamed. Kahit na sa mga mayayamang tao, i-share ko ang iyong kabutihan, ang iyong faithfulness, ang iyong loving kindness. Kahit sa mga tao na nasa high society, kings kasi ito, no? Or mga tao na mataas pa sa akin, hindi ako mahihiya. And I will delight myself in your commandments, which I love. Mahal ko ang iyong mga ipinag-uutos, Almighty Father. Tuwan-tuwa ako sa iyong mga commandments. Yung salita ni Almighty Father, yung kanyang law, ang susundin natin, at hindi kung anuman yung gusto natin. Dahil ang tao, ang heart ng tao, wicked. Kaya dito sinasabi, ikikip ko, Lord, ang yung law sa aking heart. Kasi yung heart natin, wicked. Kailangan yung law ni Almighty Father, nasa heart natin para maging mabuti ang heart natin. Dahil ang heart natin, wicked. Saan nakalagay yun? Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Or incurably sick. Ang puso ng tao. Kaya di ba may kung gusto, anong gusto ng puso mo, sundin mo. Hindi natin susundin yung kung anong gusto ng puso natin. Kasi wicked ang puso natin. Dapat ilalagay natin ang law ni Almighty Father sa heart natin. Yun ang tamang way. Ilalagay natin yung law ni Almighty Father sa heart natin, yung kanyang kabutihan sa heart natin para maging maayos tayo na tao. Dapat masaya tayong sinusunod natin ang salita ng Diyos. Hindi kung ano yung gusto natin. Kaya nga ang gulo ng mundo ngayon kasi sinunod natin kung ano yung gusto natin. Madumi ang puso natin. Magiging malinis lang ang puso natin continually kung nasa heart natin si Almighty Father, si Jesus at ang Holy Spirit. My hands also I lift up to your commandments, which I love, and I will meditate on your statutes. Lagi kong isipin, Almighty Father, lahat ng aking mga desisyon sa buhay, Lord God. Hingi ako ng advice sa iyo, Lord, tama ba itong gagawin ko, Almighty Father? Okay ba sa iyo, Lord, ito? Kung hindi okay kay Almighty Father, wag. Dahil kailangan ilagay natin sa heart natin yung laws ni Almighty Father. Verse 49, Zayin. Zayin is the 7th letter or character of the Hebrew alphabet. Zayin, parang Zayin, 7. Parang magkatunog din, ano? Zayin, 7. Magkatunog din siya. It means sword or weapon, no? Equivalent sa sword or weapon yung 7 sa Hebrew word or Hebrew alphabet. Remember the word of your servant, upon which you have caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. Yung salita mo, Almighty Father, ang bumubuhay sa akin. Kung wala ang yung salita, Lord God, wala kaming pag-asa sa buhay. Hopeless case tayo pag wala si Almighty Father. Pero meron tayong hope and a future because of our Father and because of Jesus Christ. Verse 51, the proud have me in great derision, yet I do not aside.
Yet I do not turn aside from your law. Sino yung proud? Yung mga disobedient people, mayabang sila dahil ayaw nilang sundin ang laws ni Almighty Father. Meron ba society natin ngayon ang proud? Meron. Ayaw sundin ang laws ni Almighty Father. Sino yung mga yon? Marami sa society natin. Isa-isahin ba natin? Pag isa-isahin natin, hindi tayo matatapos. Marami sila. Mga proud people, ayaw sumunod sa pinag-utos ni Almighty Father. Kaya sila natawag na prideful people or proud people. Dahil mas gusto lang sundin ang sarili nila, ang puso nila na wicked, ang hearts ng tao wicked. The proud have me in great derision, yet I do not turn aside from your law. Maraming mga proud people ay gusto tayong mailayo kay Almighty Father para sama-sama, no? Hindi, wag kang ganyan. Wala kang wala ka namang pakikisama. Ginagawa ng mga tao yung sinasalita nila. Ay, wala ka namang pakisama eh. Wag kang sasama, no? At minsan, kinukutya nila tayo dahil wala raw tayong pakikisama eh. Sasama ka ba sa wickedness? Hindi tayo sasama doon, ha? Kay Almighty Father tayo, kahit konti lang tayo. Kahit mag-isa lang tayo. Dahil nung pinanganak tayo sa mundo na to, mag-isa lang tayo. The proud have me in great derision, yet I do not turn aside from your law. I remembered your judgments of old, O Lord, and have comforted myself. Naalala ko ang iyong mga judgments. At ako ay comforted sa iyong mga judgments. Indignation has taken hold of me because of the wicked who forsake your law. Yung mga nagfo-forsake ng law ni Almighty Father. Nagagalit si David. Nalulungkot siya. Outraged. Irritated. Kasi mahal ni David si Almighty Father. Gusto rin ni David na yung mga tao ay sundin si Almighty Father. Pero nagagalit si David kasi nga, yung mga tao, proud, disobedient. Kaya indignation has taken hold of me because of the wicked who forsake your law. Your statutes have been my songs. Ang iyong mga laws ay ang aking mga kanta. In the house of my pilgrimage. Dahil alam ni David na siya ay transient lang dito sa mundo. I remember your name in the night, O Lord, and I keep your law. This has become mine because I kept your precepts. Verse 57, or Heth. Ang Heth ay pang-8 na alphabet ng Hebrew. Meaning, refrain number 8 na to. 8 also, or Heth, means life. Associated with the word life. Yung number 8, or Heth. You are my portion, O Lord. I have said that I would keep your words. Ikaw ang aking inheritance, ang aking kaparte, Almighty Father. I entreated your favor with my whole heart. Be merciful to me according to your word. Kaawaan mo ko, Almighty Father. I entreated your favor with my whole heart. Be merciful to me according to your word. I thought about my ways. Naisip ko ang aking mga ginagawa. And turned my feet to your testimonies.
Nakita ko kung saan ang lakad ko, pero ang gusto ko ay ang lumakad sa iyong mga ipinag-uutos. I made haste and did not delay to keep your commandments. Nagmadali ako para sundin ang iyong mga pinag-uutos, Almighty Father. The cords of the wicked have bound me, but I have not forgotten your law. Kahit na nakatali ako sa mga wicked, hindi ko kinalimutan ang iyong mga salita. At midnight, I will rise to give thanks to you because of your righteous judgments. Kahit na midnight, babangon ako para purihin ka at pasalamatan. At dahil ikaw ay napakabuti. I am a companion of all who fear you. Kasama ko yung mga tao na may takot sa iyo. And of those who keep your precepts. At yung lahat ng mga tao na sumusunod sa iyong mga laws. The earth, O Lord, is full of your mercy. Teach me your statutes. Nakikita natin yung si David, yung pagmamahal ni David kay Almighty Father. Nababasa natin sa kanyang mga songs, no? Itong lahat ng chapters dito, no? Sa Book of Psalm, yung mga kanta niya, yung puso ni David, mahal na mahal niya si Almighty Father. Although nagkakasala siya, humingi siya ng kapatawaran. Lagi niyang iniisip na magagalit si Almighty Father, lagi niyang iniisip na sundin si Almighty Father. Kaya yung mga songs niya, dedicated lahat kay Almighty Father. Dahil ito ang nasa kanyang puso. Ngayon, yung mga tao dito sa mundo, ang mga kanta ng mga tao dito sa mundo, usually, pagmamahal sa opposite sex, or pagmamahal sa, ano ba yung mga kanta sa mga bata, no? At mayroon ding mga kanta na pangit sa pandinig. Bakit ganon? Kasi nakakagawa ang isang tao ng isang poem, yung kung ano nasa heart niya. Si David, ito yung nasa heart niya. Ngayon yung mga tao dito sa mundo, may mga kanta na bastos, no? Kasi, or pangit. Kasi yung mga tao na yun ang nasa heart nila. Si David, ang nasa heart niya, si Almighty Father. Kaya lahat ng kanta niya kay Almighty Father. So tayo, pag gagawa ba tayo ng kanta, sino ba maiisip natin? Dapat ang maiisip natin si Almighty Father dahil siya ay faithful sa atin. He is our hope, our future, our portion, our inheritance. Ibinigay sa atin lahat ni Almighty Father. Wala siyang hinold back sa atin. Lahat ibinigay niya. For us. Thank you, and God loves us also.